years ago, on the very same day of June 30, just like today, this representation took his oath as a third city mayor of Calapan, bring about with him his new advocacy during that time, the action agad as a brand of local governance. Gaining small and big victories, he was elected for the second time as city mayor of Calapan in 2010, but did not pursue a third term. Instead, he was destined to transfer to a different path of provincial leadership as a three-term congressman of the 1st District of Oriental Mindoro. 18 years after 2007, may magbabalik serbisyo sa lungsod ng Calapan. On this very day, which coincides with the 13th birthday of our beautiful daughter, Pretty Sayang, yours truly just took his oath this morning, effectively for a third time as a comebacking city mayor of Calapan. To the unopposed congressman of the 1st District of Oriental Mindoro, Kong Arnan Panaligan, he was with us this morning for the oath taking, but I think he just left for official function with the undefeated public servant in the province, Kong P.A. Umali, our comebacking Vice Governor, a very long time friend for 40 years, Vice Governor C.A. Jojo Perez. To the members of the Provincial Board, Bong Ducal, Josineria is a board member until 12 of today. Bukal Pao Umali, and especially special mention to my wife, of course, Bukal R.L. Liachon, whom I think is actually a better politician than me. Vice Mayor, the ever amiable, the ever competent Vice Mayor, Bim Ignacio, and to his lovely wife, Yusek Angel Escalona Ignacio, to the proud parents who are here, former Undersecretary and Tita Ditas Ignacio. I saw, of course, our former Governor, Chief Espiritu. I saw also our former Vice Mayor, Gil Ramirez. To all the members of the City Council, particularly the 10 Sangguniang Paglisod, to the City Department Heads, palakpakan natin ang ating mga hepe. Our officials from the national agencies, barangay leaders, of course, our barangay captains, 62 of them, headed by ABC Den Rojas, our SK chairman, led by SK Deo Lopez, our barangay leaders, civic organizations, and everyone here present. Magandang umaga po sa inyo lahat. Before I proceed, let me first, please allow me to recognize, as I go on with this address, to first acknowledge our newly elected members of the City Council, the 10 Sangguniang Panlusod. May I call by name and then kindly please stand up after being called. Of course, City Councilor Bel Tanyag Panaligan, Councilor Rius Agua, Councilor Mylene De Jesus, Councilor Rap Infantado, Councilor Joseph Umali, Councilor Jenny Porto, Councilor June Cabayle, Councilor Robert R.C. Concepcion, Councilor, ang aking inaanak, of course, the beautiful Councilor Rica Goco Padre. Hindi ko agad nakita. I'm sorry. And of course, Councilor Jel Magsusi. And this very good batch, and I think very competent, and will be definitely a good batch of the 10 Sangguniang Panlusod, is being led by
Vice Mayor Bin Ignacio. To the great men and women of this hall, including those watching live, this inaugural address cannot proceed. This will not proceed without first saying thank you. Thank you for the support, thank you for the trust, and thank you for your presence today. Specifically for those people who firmly believe and stood beside me for the past 15 months. In a grueling campaign since I decided to go back to city leadership in February of last year sa aking pamilya. Nandito po sila ang aking mga kapatid, kompleto. Kami po ay 7, ako po ang bunso. Nandyan hindi po kami nagtatawagan ng kuya at ate. Nandyan po si Jojo, the famous Dr. Tony. Wala po ang aking sister, being represented ng aking bayaw, si Kiko, ang aking kapatid, si Lito, si Beck, saka si Archie. And of course, sa aking may bahay, lagi kong kasama araw-araw, wala namang ako magagawa na roon. And of course, to my 2 beautiful daughters who are here, Attorney Beige, and happy birthday, Sayang. Wala lang si Red at nasa ibang lugar. Sa ating pong mga barangay leaders, especially ang mga katropang MBS, yung mga kapitans, the barangay women M16, women youth clusters, to our dedicated and strong MBS staff, to the 33,000 card-bearing MBS members, sa lahat po ng sektor na walang sawang sumuporta sa ating campaign manager, na ngayon ay kasabay nating upong City Administrator, Mr. Bubi Navarro. And of course, kung Arnan Panaligan, sa lahat po sa inyo, maaaring kulang ang salitang salamat. Pero hayaan niyo kung paulit-ulit kong sabihin na maraming salamat po sa inyong lahat, higit sa kakalapin yung nagdala kay Doyle Yetchen sa muling pagbabalik sa City Hall bilang City Mayor ng Caloocan. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. I know all of you have shared your sacrifices, and for that, maraming salamat. Ang ating pong pagbabalik ay hindi mahirap, pero hindi ko rin mo sinasabing ito'y madali. 15 months ago, I was hesitant of running and returning to public service. Not because I do not want to. Of course, I do. Because those years that I was your 2-term city mayor and 3-term congressman are and will always be the best years that I would treasure for 2 reasons. Number 1, bago akong patuloy, Father Ness, thank you sa aking pare si Jeric and Pastor Ronnie. Best years of my life, you know why? Because I was able to effectively bring about positive changes in our communities in the city of Caloocan, in the province of Oriental Mindoro. And second, I was given, at least being instrumental, for so many things that I became at least, or I made a difference in the lives of our people. As I always say, I can look into the eyes of everyone. Taas noo at magsasabing tayo po'y naging masaya at proud na ako naglingkod ng 5 termino sa ating mga kababayan. Kaya lang, when I was given the chance to go back in my private life, nakaramdam naman ako ng kakaibang saya. Kasama sa pribadong pamamahinga ang aking pamilya. I terribly miss my family. Kakaiba sa buhay, serbisyo publiko na komplikado at komplikadong mundo. Ang pakiramdam ko ay sapat na naman ang 5 terminong ako'y nakapaglingkod sa inyo. But honestly, this return is not really about me. Sa ating paglalakbay at politika, maraming mga kaibigan ang nawala. Mahalaga at mahal. Pero ganun siguro ang paglalakbay sa buhay. Meron kang makakasalubong, meron kang makikilala, at sila magiging mga tunay na mga kasama. But again, this return is not really about what I feel. It's not really about
my emotions. Pangatlo, kampanya ngayon ay laking kakaiba. Nung ako'y nagsimula, more than about how many years ago? Bakit? Mas komplikado, mas demanding, mas magastos, mas nakakababa ng moralidad minsan ng ating mga kababayan na ang tingin sa ating mga botante ay pera-pera lamang. Pero nananaig pa rin ang mayorya na tumitingin na nangyayari sa ating paligid. And of course, tumitingin sa track record ng mga kandidato. That the people still look deeper for who you are as a public servant. But the fact remains that the recent political exercise might be considered the most expensive political campaign election in the city of Calapan in recent history. But again, this return is not about politics. It's not about politicking. This is not about DOY. This return is not about DOY reaction. It is about those people who still until now, through the passage of years, under different circumstances, who still believe that there is still room for governance or good governance in the city of Calapan. Pamahalang walang hinagpis. Pamahalang walang sumbat. Pamahalang magdadala ng tunay na buhay ng pag-asa na may pamahalang aksyon agad at magbibigay ng resulta. Pamahalang may direksyon. Bakit ko po ito nasabi? I'm actually thankful telling you right now, bakit ko po nasabing marami pa rin umaasa. Because around 54 out of 62 barangays in the city of Calapan, or around 87% ay naniwala pa rin sa dalang pangako at programa ng isang maayos na bayan sigurado. Bakit tayo nanumpak ng umaga kay Barangay Captain ng Ginubatan, Pedro Dayo Ilagan Jr., dahil siyempre ang City Hall ay nasa Ginubatan. Pero siya po ang nag-register. Ang Barangay Ginubatan ang nag-register ng pinakamalaking kalamangan na boto na 700 sa lahat ng mga barangay dito sa lungsod ng Calapan. Ngayon po ay isang makasaysayang araw. This is not just a renewed administration, but a fresh beginning with renewed hope and with renewed commitment to public service. We are still very young city of Calapan. Very young city with various and several livability issues. Marami ang hindi makapag-aral at hindi accessible ang college education dahil mahirap ang buhay. Binawasan pa ang pondo ng ating scholarship grant. Kabi-kabila ang text sa akin mula nung ako ay naproklama. Hanggang ngayon, tambak na ang cellphone ko nang humihingi ng trabaho na parang City Hall na lang ang kailangang pasukan at walang oportunidad sa lungsod ng Calapan. Lumalaki ang lungsod at lumalaki rin ang problema na walang mga bahay. Dumarami ang problema, walang kaayusan, maruming kapaligiran, problema sa trapiko at lumalalang koleksyon sa basura, maraming problema. Magulo at dugyot ang pamahalang pamilihang lungsod ng Calapan, kakulangan ng barangay development programs at hati-hating sektor ng ating lungsod. For everywhere we look, there is work to be done. And I encourage everyone to roll up our sleeves and let us work together in remaking the beauty that is where the city of Calapan. This is our return, a revitalized return, needing for swift and bold actions. Kaya dapat aksyon agad para sa isang maayos na bayan sigurado, a clean, orderly, disciplined, progressive Calapan that is not our only dream, but a goal that we will work together to achieve this. The 10th Sangguniang Panlungsod, led by Vice Mayor Bim Ignacio, will definitely be in the forefront as vital and active partner in the realization of these dreams and goals. Sa ating pong pagbabalik, I am actually very thankful because embracing the action agad norm, and I'm actually thankful for you. They have their commitment that tomorrow, during their inaugural address, they will pass the 2025
Calapan City Annual Appropriation Ordinance. At sa isang linggo, ang Supplemental Budget number 1, mga budget na kumakatawan at sumasalamin sa isang pamahalang aaksyon agad tungo sa isang mas maayos, mas maunlad, na lungsod ng Calapan na merong Kalapenyong magkakaroon ng pamilyang natutugunan ng pangangailangan tungo sa isang maligayang pamumuhay dahil tayong lahat ay naniniwala sa isang maayos na bayan. Sigurado. Edukasyon, tulong para sa kinabukasan. We do believe that we will invest sa ating mga bataan through education. As the greatest equalizer, as always say, maaaring gasgas na po ito sa inyong pandinig. Pero ito ang ating naging pundasyon. Nung ating linatag ang City College of Calapan in 2008, noong una kong termino bilang City Mayor. Ngayon po, ako'y nagagalak with more or less about more than 2,000 college students na nag-aaral ng libre. Thank you, Kong Arnan, for enhancing the education of the City College of Calapan. Meron din tayong mga ilan na mga scholars dito sa mga pribadong paaralan. Pero ang commitment ng Team MBS sa kampanya, ayaw namin na hindi nag-aaral ang inyong mga anak. Gusto namin nag-aaral para sa magandang kinabukasan. Magdaragdag tayo ng 500 pang scholars at ang naibabang scholarship grant na 5,000, 10,000 gagawin natin 25,000 pesos scholarship grant para sa lahat ng mga kabataang gustong makatapos at mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Because when we invest in education, we invest in progress. Kalusugan. That is already started in 2007. Pantulong sa ating hospital bills sa pagbabalik ng Team MBS sa isang maayos na bayan, sigurado. Ang gusto ng Team MBS na kahit is oras ng gabi na wala kang pera at wala kang masandigan at parang pulubing kailangan ka pang maghanap ng politiko, hindi nyo na kailangan dahil magkakaroon ng bawat isa ng Orange Card Plus na ang layunin ay mabigyan ng gamot na libre ang ating mga kababayan dito sa lungsod ng Calapan. At dahil dyan, ako'y nagpapasalamat sa Sangguniang Palunsod dahil bukas kasama ang 30 million additional budget para maisakatuparan ang programa ito sa sunod na 6 na buwan dito sa lungsod ng Calapan. We are committed to a healthy Calapan. Palalakasin natin ang ating mga health centers. Bibigyan ng libreng gamot, katulad ng ginagawa ni Kong Arnan, ang ating mga senior citizen, ang ating mga PWD, at ang mga kapuspalan. Because in the city of Calapan, health is not a privilege, it is a right for everyone. Pabahay, disenteng tirahan, ligtas na pamumuhay. Isang lungsod na maayos, na merong matatag na tahanan. Kaya sisimulan natin sa taong ito, ang programa na magbibigay ng 3,000 pabahay sa mga walang bahay at walang disenteng pamumuhay. We will build safe, affordable, and livable housing communities because every family deserves a place they can call a home. Kaayusan at disiplina, haligi ng maunlad na bayan, ito po'y tatak ni aksyon. We will promote a culture of discipline and order. Magtutulungan po tayong lahat. Mga Kalapenyo, mga local governments, barangay, mga paaralan, at mga law enforcement. Papaigtingin natin simula August 1 ang lahat ng ordinansa para sa disiplina sa lansangan, sa tahanan at sa ating pamayanan. Ang lungsod na may disiplina, siguradong aasenso. Turismo. Ganda ng Calapan, ipagmamalaki natin. Calapan is rich in culture, history, and nature. We will boost local festivals like Calak Festival, which we founded during our first term. So with Father Ness during that time, we actually institutionalized Santo Niño de Calapan Festival. We will build road and facilities towards tourism sites. We have actually funded Vice Mayor Bing Kalakip sa annual budget na ipapadala sa inyo.
ay ang pondo para palakasin ang ating turismo, kasama na mga pondo para sa Calapan Unique Food Caravan, pagpapalakas sa mga Mardi Gras. We have three actually, the institution in the city of Calapan, the Calap Mardi Gras, the Mardi Gras sa Undas, the Santo Niño de Calapan Mardi Gras, tuwing ang ating panahon yun, Vice Governor C. Jojo Perez, ay tinayo natin ang mga ito. We will make the city as the event center in the entire region of Mimaropa. We will, of course, also make big innovations. At ang ating po ay kasabay dito ay revitalizing the gem of Calawangan Lake to the point of promoting it and probably creating the first Calawangan Lake Development Authority to make a comprehensive plan to boost the tourism in that area needed by the city of Calapan para sa ating pong lahat. Sa pamamagitan ng turismo, we will open the doors for employment. Dahil ang pangako natin dito sa lungsod ng Calapan, hindi pwedeng trabaho lang sa City Hall. 1,000 trabahong kada taon ang ating ibibigay galing sa oportunidad at estratehiyang gagawin natin sa programang Maayos na Bayan Sigurado. Infrastruktura, pagpapaunlad na mararamdaman sa loob ng unang 100 araw ng ating panunungkulan. Una, pag-unlad ng ating mga barangay. Ating pong commitment at yan ay kaloob din ng Sangguniang Panlungsod na bukas ang ating pong mahigit 50 na barangay ay mabibigyan ng tig 3 milyong proyekto na kinakailangan nyo para pagandahin ang inyong mga barangay. Kailangan natin ito at ito ay ipapa-implement na natin sa loob ng first 100 days ng ating panunungkulan. Pasalamatan natin ang Sangguniang Panlungsod. Walang barangay na iwan, kahit kalaban, pero mag-intay muna ang lahat. Sa loob ng 1 taon, kukumpletuhin natin ang lahat ng pangangailangan ng bawat barangay dito sa lungsod ng Calapan. Palakpakan eh. Gagawin natin ang rehab at expansion ng Batino Dam Site Facility. Yan po ang itsura ngayon ng ating dam site. At hindi na ito nagiging ligtas sa kalusugan ng ating mga kababayan. Dahil sa problema ng koleksyon sa basura, naging ganyan po ang ayos nito. Sa ating gagawing massive cleanup drive sa buong kalusugan ng Calapan, lalo magiging problema ito. It's now high time na ating pong i-rehab at bigyan ng expansion. Katulad po ng ginagawa natin noong ating kapanahunan po ni Governor, na noon wala akong nakikitang basura, puro lupa yan. Binibigyan ng gamot para sa kalusugan. In fact, this is actually a beautiful scenery pag maayos na lumita na ang ating basura dito sa lungsod ng Calapan. Number 3, gagawin na natin na parang bagong muli at mabango, pinturado ang Calapan City Public Market. At di nadugyot, papalitan ang sirang tiles, papalitan ng aayusin ang baradong drainage, aayusin ang mga butas na bubong, aayusin at gagana muli ang elevator at escalator. Ito po ay may pondo na 23 million pesos at included din po ito sa ating annual budget na ipapasa ng Sangguniang Panlungsod bukas. Gagana na po ulit ang traffic light sa buong kalungsuran. Pinturado, mabango, at lilinisin natin lahat ang bangketa, pedestrian lanes, waiting sheds sa buong Central Business District. Bukas, magsisimula tayong maglinis sa buong kabayanan at akin din na naiutos na sa Sendro at sa ating engineering department na pinturahan mula barangay ng San Antonio sa Pier, buong kabayanan hanggang barangay Tawiran, hanggang barangay ng Masipit. Para maibsan ang lumalalang problema sa trapiko, na minsan ay ginagawa ng paradahan ang ating mga major roads dito sa lungsod ng Calapan. Gaya na napag-usapan ng Team NBS at ng business community, nung time na yun, nakasama rin natin si Gong Arnan, ating ipinangako ang isang multi-level, Calapan City multi-level parking building na itatayo sa tabi ng public market para ikay makatulong na maging maayos ang paradahan at trapiko sa lungsod ng Calapan.
Pangalan, tatapusin din natin ang phase 2 at completion ng Calapan City Coliseum na ito ay nasimulan noong panahon naman ni Kong Arnan. Ito ay may pondo na at tatapusin natin ngayong taon ito para ito ay maging ganap na mapakinabangan at maging sentro ng local at national cultural and sports events dito sa lungsod ng Calapan. Sectoral development. We will support all sectors. Nandiyan ang TODA. Parang kulang ang palakpak ninyo. Sa isang araw, makikintab na lahat ang inyong uniforme palabas na. Susundin natin, walang nakatsinelas, dapat lahat nakasapatos. Ang chaleco, ginagamit ng uniforme, hindi kortina. Maglalagay kayo ng basurahan sa inyong mga tricycle. At saka, marami pang iba, mag-uusap na lang tayo. Gusto ko pugi kayong lahat. At sa susunod, yung request nyo, sabi ko, flat rate. Papayagan din ng Sangguniang Panlunsod. 500 na lang muna ang franchise renewal ninyo dito sa susunod na taon. Farmers, nagpondo rin po tayo ngayon. I think it's about 10 or 15 million pesos, folks. Huwag kayong mag-alala. PWD's youth, gaya ng ating napagkasunduan, senior citizen, LGBT, at micro-entrepreneurs. Ito po lahat ay nakapaloob bukas sa annual budget ng inyong mga personal, panggrupo at pangkabuhayang pangangailangan ay tutugunan ng pamahalang lungsod ng Calapan. Lahat ay may halaga at lahat ay kasali sa pagunlad ng ating lungsod. Good governance, tapat, bukas at makamamayan. Ang ating pong nabanggit kanina ay ilan lamang sa mga serbisyong dala ng roadmap or isang service roadmap ng serbisyong MBS. But good governance will be the heart of this administration. Gagawin natin ang isang pamahalaan may tapat at may accountability. Pamahalaan na may direksyon at may resulta. Ibabalik natin ang ISO certified City Hall at pagiging #1 most business-friendly city ng Calapan sa buong Pilipinas. Every project and every program will be felt by the people. It will be felt by Calapeños. Before I end, we have to go to the policy statements on some public issues. Una, inuulit po natin sa lungsod ng Calapan, bawal ang minahan. No to sand mining po ang stand natin mula sa araw na ito. Wala pong dredging na mangyayari sa lungsod ng Calapan. Kung ang motibo ay ang pagbebenta ng buhangin palabas ng Mindoro, dala sa anyong kunwaring programang kuno para puksain ang pagbaha dito sa ating kalungsuran. Pangalawa, hinggil sa maraming hinaing at reklamo na ating natanggap nitong mga nakaraang araw bago pa man tayo makaupo bilang City Mayor. Ito'y patungkol sa lubhang mataas na singil at pataw ng presyo ng ating water supply na Calapan Water. Tayo po ay nakipag-ugnayan sa pamunuan ng Calapan Water. Sabi nila, una, may 10 taon na silang hindi nagtataas ng presyo ng singil sa tubig. Pangalawa, nagbigay sila ng napakalaking development cost para maisaayos ang serbisyo ng tubig sa ating kalungsuran. At pangatlo, nabigyan sila ng otoridad o permit ng NWRB na nagbibigay ng permiso sa pagtaas ng water rate. Pero, ganun pa man, natapos ang aming usapan at tayo nagpapahatid ng pasasalamat sa pamunuan ng Calapan Water dahil sila ay pumayag na ibababa ang water rate increase sa susunod na buwan. Sa mahal kong kababayan, maraming salamat po sa inyo lahat. I can truly feel the trust and acceptance. Alam ko po at ramdam ko na mahal niyo ako. And for that, I will never fail you. I promise you. The victory is not about me. It's about your combined efforts to make this happen.
It's not really about doing reaction, but it's about what we have accomplished and what we have performed during the time that I was your city mayor and your congressman. Sa inyong lahat na narito, I'm really excited to work with the help of the Lord above, city department heads and officials, barangay officials, and significantly to the members of the 10 Sangguniang Panglusod. I'm really counting on you, of course, with the headship of the ever amiable and ever able and competent Vice Mayor Bing Ignacio. Let me assure everyone in the city, DOI is returning based on grounded and achievable programs and dreams. Let us work together, not only lip service, at the end of the day, in the years ahead. Change and results will come. And we will be saying that we are really very proud that we never made a mistake in coming together as one to make all these things possible. Dahil ang patuloy na pagbabago at kaunlaran ng lungsod ng Calapan ay abot kamay na, samahan niyo muli ako, aksyon agad, dahil ang Calapan magiging maayos na bayan sigurado. Maraming salamat. God bless City of Calapan.